At kung ito pong mga salitang ito ay talagang tumatalab, dapat hindi na tayo malulungkot buong taon sa dami ng mga nagbabatian. But then why are people lonely? Sa kabila ng ating mga panalangin, sa kabila ng ating pananalig, sa kabila ng mga pangako sa Biblia, mga kabanalan, paggawa ng mabuti, bakit marami pa ring lugar sa puso ng tao para magkaroon ng kalungkutan? Yan po ang nais nating suriin para magbaon tayo sa bagong taon ng armas laban sa kalungkutan. Why are people lonely? Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay pinagmumula ng karunungan. Turuan niyo kami ngayon, Panginoon, unawain itong konsepto ng kalungkutan at nang sa ganon, maiwasan, magamot, mapakonti, mapaliit ang epekto nito sa aming buhay. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga kasalanan namin, sa aming mga pagiging makasarili, sa kakitiran na aming isip, sa sobra namin, Panginoon, na pagpapahalaga sa aming mga sarili over other people, pagsisinungaling namin sa aming mga pagiging makasalanan. Ipatawad niyo ang mga pagkukulang namin. At nawa, Panginoon, kami po'y linisin niyo. Gawin yung karapat-dapat na humingi ng pagpapala. Dahil kayo'y mabuti, hindi dahil kami deserving. We pray, Father, that you may heal us, cleanse us, empower us to receive your word, so that your word may become our medicine, our food, our vitamins in our daily life. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makinabang sa inyong karunungan, at ito, lalong-lalo ngayon, sa area ng kalungkutan sa buhay. Teach us, lead us, empower us. In the name of Jesus, we ask you, Lord, protect us from work of evil men, of malicious men, even evil spirits. At mga kamahal namin sa buhay ngayon na hindi namin kasama, pagpalain nyo rin, nawa malugod kayo sa amin. Dinadala namin ang aming pag-ibig sa inyo, ang paghingi ng pagpapala, maging aming mga handog. Pagpalain niyo po kaming lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, Happy New Year. Yet, why are people lonely? Why people can be and why are people lonely? One is because people are people. People are human. Psalm 103 verse 14, for He knows how we were made. He remembers that we are dust. Naaalala ng Diyos at alam niya kung paano tayo nilikha, ano ang material na ginamit sa paglikha sa tao, na tayo ay gawa sa lupa, sa alabok, na ang talagang basic component of humanity is prone to a lot of decay, a lot of loneliness, even a lot of weaknesses. Mark 14:38 says that the flesh is weak. Mahina talaga ang laman. At kasama sa kahinaan na yan ay madaling malungkot. Ang saya-saya ngayon, mamaya malungkot. Kasama sa ating natural composition. Why is being human a reason for being sad? Because humanness means emotions. Pagka may emosyon ka, ikay tao. Kaya marami rin nga, hayop, may emosyon. Kita-kita natin mga emosyon ng mga aso, paano sila natutuwa, nalulungkot, natatakot, at yung iba pang mga likha ng Diyos may mga emosyon din. At ayon sa mga pag-aaral, maging mga halaman, ay nakakadama ng kasayahan, kalungkutan, natutuwa sila, at sila kuminsan na stress. May mga experiments na may mga halaman na pinapakinig ng rock music, nangamatay. At pinapakinig naman sila ng mga classical at magagandang melodious music, lalo silang gumanda. Meron silang emosyon. Sa mga pag-aaral nga, pag may hawak kang itak, lalapit ka sa halaman para tagain, na-stress siya. At ginawa niya ng mga experiments na nilagyan siya ng mga pangsukat ng electrical activity within the plant, talagang nagkakaroon ng very strong electrical activity pag may masama kang balak doon sa halaman. So may emosyon. Tao pa na nilikha sa wangis ng Diyos. So, natural lang sa tao na malungkot. Hindi yun kakaiba at hindi yun dapat ipagluksa. Natural yun. Mark 14:33-34, He took with him Peter and James and John and began to be distressed and agitated. And he said to them, I am deeply grieved, even to death. Remain here and keep awake. We are talking about the Lord Jesus. That even Jesus grieved. Sabi niya, sobrang lungkot ko, halos ikamatay ko ang lungkot. Sabi niya sa kanyang mga kasama. Why are people lonely? Because people are like God.
At sasabihin natin, anong kinalaman ng Diyos sa pagiging malulungkutin din ng tao? Genesis 1:27, so God created humankind in His image. At sa Genesis 6:6, and the Lord was sorry that He had made humankind on the earth, and it grieved Him to His heart. Ikinalungkot ng Diyos na nilikha niya tayo. Kakalungkot naman talaga ang mga tao, di ba? Kung minsan magulang ka, malulungkot ka dahil ganitong nangyari sa iyong anak. Sabi ng ibang magulang, buti pa, hindi ko na lang ipinanganak ito, naging ganito pala. Ikinakalungkot mo kung minsan ang kinakalabasan ng iyong napangasawa na nung simula in love ka, tapos ngayon gusto mo na siyang lasunin. Ikinakalungkot mo ang nangyari kung minsan sa boyfriend mo, girlfriend mo, ang ganda-ganda ng simula ninyo, kulay rosas ang pag-ibig. Yun pala, yun ang magiging dahilan ng sobrang mong kalungkutan. So ang Diyos nalungkot din na nilikha niya yung tao. Kung siya nga nalungkot sa nilikha niya, tayo pa kaya ang hindi malungkot sa mga pinaglililikha natin sa buhay natin. Sa mga pinapasok natin mga kontrata, mga pinapasok nating commitments, mga binibitawan natin mga pangako, nagkakalungkot-lungkot din tayo. Tulad ng Diyos. Because God is capable of loneliness. At kung si Jesus malulungkot, ang Diyos Ama sa langit malulungkot, sobra ka namang ma-exempt dyan na hindi ka malungkot. Why are people lonely? Because people have needs. People have requirements to be happy. Hindi ka naman laging masaya eh. Masaya ka kung nakatanggap ka ng text mula sa mahal mo sa buhay, malungkot ka pag wala. Masaya ka pag meron kang pera, malungkot ka pag wala. Hindi lagi. Pero nakakalungkot din yung walang pera. Huwag niyong i-deny, napakalakas magpasarap ng buhay ng pera. Diba? Ang saya, ang lakas magpasaya niyan. Sabi nga ni Solomon, money is the answer to everything. Sabi ni Solomon. Of course, it's an exaggeration because that's poetry. People need things. May kailangan tayo. May kailangan ka na minimum amount of money, minimum number of this and that, para ka sumaya. Kailangan ng tao ng ganyang mga bagay. Kaya nung ina-address ni Jesus ang mga kalungkutan ng tao at pag-aalala, Matthew 6:31, therefore do not worry, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? Natural sa tao, iniisip niya yun. Wala akong damit, wala akong makain, wala akong mainom, wala akong ganito, wala akong ganyan. Well, truth, people need things. But the other truth is this, many things are not always available. Many things, though available, may not always be abundant. Hindi sapat. Kulang at kulang at kulang. At dahil sa laki ng isip ng tao, sa laki ng puso ng tao, at sa laki ng maaabot at mararating ng kanyang kaalaman, ng kanyang consciousness, madalas kulang lahat. Ang laki-laki ng puso natin, kulang ang pag-ibig na ibinibigay ng mga taong inaasahan nating iibig sa atin. Kahit gano'ng kalaki ibigay niyan, kulang pa rin. Kasi ang laki ng puso mo nilikha ka na wangis ng Diyos. Pag inunawa natin, mga kapatid, ang ibig sabihin nilikha ka wangis ng Diyos, ang Diyos ay walang hanggan eh. Kaya kung minsan, pati mga pangangailangan natin kagustuhan, walang hanggan. And we always equate it with being bad. Sabihin natin, wala ng contentment ang tao. No? But that can reflect also the greatness of God. That God is not always discontented with anything. Matapos nga niyang likhain ng tao, sinabi niya, it's not good that man should be alone. Hindi rin siya nakontento sa ginawa niya. Dadagdagan niya. Tapos nung dumami, nalungkot siya, nalikha niya pa karami-raming tao. No? May emosyon siya tulad natin. Kaya tayo yung hindi kontentong ganito lang, hindi kontentong ganyan. Because we were wired, we were created to be great. To do great things, to reach out to the stars. No? Kaya pag tinitingnan ko ang mga tao, ang galing ng tao. Nakagawa siya mga building, instruments, microscope, salamin, gumagawa siya, nagle-laser siya ng mata, naglalagay siya ng contact lens, gumagawa siya ng mga eroplano na lumilipad, mga barkong lumulutang. Bakit? Ang mga butiki ba nakakagawa niyan? Diba? Ang galing ng tao. Bakit? Kasi likha tayo ng Diyos. At yung galing na yan ng tao, nagiging dahilan din para siya lumungkot. Parang si Alexander the Great. Tinawag na great dahil napakarami niyang nasakop ng mga lupain. At nung narating na niya ang kahangganan ng kanyang pwedeng marating, siya'y nagngangal-ngal. Umiyak siya, lumuha.
At tinanong siya ng mga general, bakit ka nalulungkot after having conquered so much? Sabi niya, wala na kasing natirang pwedeng i-conquer. Kinalungkot niya yun. Ganon tayo. Unawain niyo yun, huwag niyong laging masamain na ang tao laging gustong lumaki. Kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Sumasama lang kung sa paglaki mo, pinuputol mo na yung iba. Sa pagpapalaki mo ng iyong espasyo, inaagawan mo na yung iba. Kaya nagkakaroon ng bad effect. But as you can see, the universe is so big. Kahit magtigit-tigit sa tayo ng mga planeta, kulang pa tayo sa dami ng mga stars at mga heavenly bodies. Kung malalaman lang natin kung paano pupuntahan yun. At nagsimula na mga taong alamin ang mga bagay na yan. So people need things, and the things are not always available. But there's a great reason why many people are lonely, because people need people. Nilikha tayo ng Diyos na dapat may kasama, may kapartner, may karamay, may kasama sa saya at sa tuwa. Nung nilikha ng Diyos sa mga bagay-bagay, lahat sinabi niya, it is good. And God saw, and He said, it was good. And God saw the light and said, it is good. And the first, it is not good in the Bible, was when God said, in Genesis 2:18, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. Yan ang kauna-unahang it is not good. So ayaw ng Diyos, nag-iisa tao. At kanyang ginawang conclusion, hindi tama. So ang tao ngayon, created by God, needing other people. At dyan galing lahat ng problema. Because the people you need don't always need you. The people you want don't always want you. Hindi magtapat-tapat. Gusto ko si A gusto niya si B gusto niya si C. Kaya at the end of the day, zero lahat ng tao kasi bihibihira nagkakatagpo. Kaya mga kapatid, pag nakakita po kayo ng dalawang taong nagkagustuhan na sila, masaya sila together, huwag niyo nang guluhin. Because there are 2 less lonely people in the world. No? Kesa sa ang lahat lonely, pinaghihiwa-hiwalay. Yung iba miserable, pag nakakita sila ng masaya, iniintriga para magkagulo. Kasi hindi nila kayang dalhin na may masaya tapos sila hindi. But yes, we were wired to need people. And this is the same reason why most of us are sad. We need people for companionship, for help, for partnership. And the people you need can be far. Yes, they need you also. Pero nagtatrabaho sila halimbawa sa Tanganyika, Africa. Ang layo. Spelling pa lang, ang layo na. Diba? O kaya, they are unavailable. Or, they are uncaring. Or, they are sick. Or, they are dead. Oo nga, mahal na mahal ka pero namatay. Ano gagawin mo? Hirap nun. So, maraming loneliness ng tao dahil sa pangangailangan natin sa kapwa na dahil ayaw nila sa atin o gusto man pero pinipigil sila ng maraming mga hadlang, hindi pa rin tayo magkasama. The OFW phenomenon, 12 million Filipinos separated from their families. Isipin mo kung 12 million ang nasa abroad, bawat anak nun, tigi-tigis ang anak na lang yun, another 12 million yun na nangungulila. Tigi-tigis ang ama't ina, o di 12 at 12, nakaka-36 million ka na nang malungkot. Diba? Yung girlfriend pa nun, boyfriend pa nun, kaibigan pa nun, daming malungkot. Dahil ang tao, hindi lagi magkasama. Kaya sabi sa Proverbs 27 verse 10, better is a neighbor who is nearby than kindred who are far away. Mabuti na daw, yung kapitbahay na lang dyan, pero malapit naman ang loob nyo, pwede kayong magdamayan, kaysa kamag-anak mo, kapatid mong buong buo, ang layo naman, baliwala rin. So, dapat pinapahalagahan ng tao kung sino ang available. Oo nga, mahal na mahal mo, kayo talaga yung magkapatid, kayo yung magmagulang, ang layo niya, pahalagahan mo yung neighbor mo dyan, na nakikisama at nakikitungo rin sa'yo. Kasi pag bigla ka diyang nangisay, hindi ka naman kayang damputin mula sa kalsada nung kapatid mo na ang layo. Ito pa rin kapitbahay mong malapit ang tutulong sa'yo. Sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Dahil daw ang tao, laging hinahanap yung wala. Hindi niya tuloy na-appreciate yung nandyan kasi lagi siyang nag-iisip doon sa wala naman. So anong mangyayari? People are disposed to be lonely.
because of our needs. Needs for things that are not always available. Need for people who will not always be there. People are disposed to be lonely. People are designed to experience loneliness. But, brothers and sisters, do not equate and do not explain away loneliness with ungodliness. What do I mean? Huwag niyo sabihin, malungkot ka kasi malayo ka sa Diyos. Malungkot na ngayong tao, binigyan mo pa ng guilt. Malungkot ka kasi makasalanan ka eh. Malungkot ka kasi ungodly ka. No, because even godly people become lonely. Huwag mo sasabihin, lumapit ka sa Diyos, sasaya ka. Hindi yun laging totoo. At isa yan sa mga kagilagilalas na kasinungalingan ng simbahan. Na sinasabi, pag naging godly ka, sasaya ka. Hindi yun laging totoo. Yes, magkakaroon ka ng maraming strong avenues that are potential ways for you to become happy. Pero meron din kanyang kakambal na kalungkutan ang maging makadiyos. Halimbawa, nalalayo ka sa mga gusto mong kasamang makasalanan. May kalungkutan din kasama yon. Halimbawa, natatanggihan mo tuloy yung mga dati nagpapasaya sa'yo dahil sa tingin mo sa religious point of view mo, hindi yun godly. May kasama rin kalungkutan. At yun mismong paggawa ng kabanalan, may kakambal ding kalungkutan. Kaya si Jesus tinawag a man of sorrows. Hindi natin alam, hindi ipinaliwanag sa Biblia kung ba't ang kabanalan ay pwede magdala ng lungkot. Pero kung kayo'y makadiyos, tapos nakakaramdam kayo ng lungkot, magigilty pa kayo na ba't ako nalulungkot, makadiyos ako, dinadagdagan nyo ang pasanin nyo na hindi naman dapat pasanin. Kasi sa katotohanan, kahit may mga propeta, gusto magpakamatay. Gustong mamatay. Pati si Jesus, sobrang nalungkot. Namatayan ng kaibigan, nanangis, he wept. Walang exempted dyan. Walang kinalaman ng kabanalan at pagiging makasalanan sa saya at lungkot. Huwag natin silang pagkambalin dahil madadagdag lang ang ating kalituhan. 1 Kings 19:4, si Elijah, one of the greatest man that cast a long shadow in the Old Testament, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a solitary broom tree. He asked that he might die. It is enough now, O Lord, take away my life, for I am no better than my ancestors. Sabi niya sa Diyos, bawian niyo na ako ng buhay. Mas mamatamis ko pang mamatay. Yun ang naging dulot ng sobrang lungkot ng propetang ito. Pero nung nakakain naman, nakatulog, sumaya na uli, ayaw na niya uling mamatay. Kaya kuminsan yung mga kagustuhan yung mamatay, kuminsan meron tayo may mga suicidal tendencies, kumain lang kayo, no? Magpahinga lang kayo, mamaya gusto niya na namang mabuhay. Pagka gusto niyo mamatay, palitan niyo yung timpla ng buhay niyo, lumabas kayo, magsaya kayo. And usually it's chemical, kumain kayo, maiiba yan. Kaya dapat, handa kang ibahin yung chemistry ng buhay mo. Si David, gumawa ng napakarami mga psalms. Majority ng mga psalms ni David, malungkot, hindi masaya. Psalm 25:16, turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Malungkot siya. Dami nga niyang asawa, nalungkot pa rin. Di ba? Ang dami niyang kabarkadang mga kalalakihan na kahit saan kasama niya, nalulungkot pa rin. Kaibigan nga siya ng Diyos, tinawag na a man after God's own heart. Nalulungkot pa rin. Pag tiningnan ninyo ang kasaysayan, mga kapatid, lalo ang kasaysayan ng panitikan, if you take a look at literature and the history of the literary arts, the greatest works are actually about loneliness. The greatest works of the Greek writers were tragedies. At yung mga pinakamagagaling na writer, pag tiningnan nyo ang kasaysayan ng buhay nila, pinaka-prolific, pinakamabunga nung panahong sila yung malungkot. Dahil kung masaya ka, anong pagsusulat mo? Puro smiley. Send smiley, masaya ka. Pero pag malungkot ka, gumagawa ka ng mga tula-tula. Sulat-sulat ka ng mga essay. So yung kalungkutan, may maganda ding bunga. Napaka-positive na pwedeng mangyari sa isang taong positive ang pag-handle niya sa kalungkutan. So sabi ni David, I am lonely and afflicted. In fact, even God becomes lonely. Pati nga Holy Spirit Pag sa inyo, be Spirit-filled. Akala nyo ba yung Spirit-filled, lagi masaya? Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with a seal for the day of redemption. So, pwede mo rin siyang palungkotin. No?
Napapalungkot natin ang Espiritu ng Diyos. When we commit sin, when we break God's law, when we go away from God, when we destroy ourselves and destroy others, lumulungkot ang Spirit. Alam nyo naman, natural sa tao, tendency ng tao to destroy themselves and destroy others and break the law of God. So, laging nalulungkot ang Espiritu ng Diyos. So, alam din niya yan kung ano ibig sabihin ng kalungkutan. Sa katunayan, sa ating mga lungkot, nagkakaroon tayo ng mataas na level of fellowship with God who knows the deep meaning of sadness. So do not needlessly burden others and yourself with guilt and with issues when lonely. Pag malungkot na yung tao, huwag mo sabihing lumapit ka sa Diyos, sasaya ka rin. Kasi para man siyang ginajudge na kaya siya malungkot, malayo siya sa Diyos. Mo sabihin, alam mo, ayusin mo yung buhay mo, sasaya ka. Kasi malungkot na nga siya, ang bigat na ng daladala niya, uusigin mo pa. Di lalo mong pinabigat. Ang ministry natin sa nalulungkot, pagaanin, pasayahin. Bukas na ang sermon. Bukas na ang moral lesson. Pero hanguin mo muna siya dun sa bigat, sa hirap na kanyang kinakasadlakan. Huwag nating pahirapan ang ating mga sarili at ang ating kapwa na sa panahon ng lungkot, dadagdagan mo pa at bubuntanan mo pa ng paninisi. Dahil may hangganan ang kayang dali ng tao. At pag lumampas siya doon, the person breaks. Let us not break people with heavy burdens, especially when they are lonely. Kaya sabi nitong si Job, hindi ba ang nalulungkot na tao, ang miserableng tao, entitled sa kabaitan ng kanyang mga kaibigan? So huwag na kayo magpakatalino, huwag na kayo mag-preach, huwag na kayo magturo, huwag na kayo mag-analyze. Maging mabait na lang kayo sa akin ngayon kasi nalulungkot ako eh. Huwag mo nang pasukan ng kung ano-anong mga moral lesson muna. Pagalingin mo muna yung sugat ko, patigilin mo muna yung pagdugo ng puso ko, tsaka ka na mag-sermon later. Pero hindi ngayon. Sabi ni Job, a grieving person is entitled to his friend's kindness. So kindness is the only correct reaction to people who are lonely. Maraming mga magulang sisisihin pa. Nakita na yung anak nila, naglulungkot-lungkot dahil nilayasan ng boyfriend. Ayan kasi, yan ang pinatulad mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Mami, hindi ngayon. Next year. Huwag ngayon. Dahil tatalo na lang ako sa bintana dito, tinutulak mo pa ako ng mga sermon. May panahon, may oras yan. Now, how do we face loneliness? Paano nga ba haharapin yung lungkot na yan? Unang-una, accept it as part of life. Bahagi yan ng buhay. At ang buhay na maka-Diyos o hindi maka-Diyos, bahagi yan. Buhay na mayaman o mahirap, bahagi yan. Lalaki, babae, bahagi yan. Tagumpay ka o bigo, bahagi yan. Sa palagay nyo ba, hindi nalulungkot ang mga matagumpay? Nandyan talaga yan. It cannot be explained away. Accept it. It's there. Ecclesiastes 3, 1 and 4. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Sabi, panahon lang yan, dumarating. Ano man ang istasyon mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo, dadapuan at dadapuan ka ng ibon na ang pangalan ay kalungkutan. Hindi ka exempted. Sino ka man. What do you do then? When you accept it as a part of life, use it as a contrast, as a background, as an enhancer of happiness. Pag sumaya ka tuloy ngayon, appreciated mo dahil galing ka sa lungkot. Pero kung lagi ka lang saya, hindi mo na nga na-appreciate yung saya na manhid ka na kasi walang contrast. So meron din siyang pakinabang. How do you face loneliness? Share it. Share it with a willing, a loving, and a concerned person. It is not good for a man to be alone, especially when he is sad. Share it. Ang Christian ministry, isa sa mga definitions ni Jesus, is to share in people's sufferings. Sabi niya, Kristiyano ka? Ang ministry ng Christian, hindi mag-sermon, hindi magpaka-judgmental. Ang ministry ng Christian, makihati sa dalahin ng iba.
Matthew 25:36. He equated godliness with that, sharing. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me. Nagpapaka-Kristiyano kayo mga kapatid, share in people's loneliness. Share in their suffering. Share in the burdens they carry. Yan ang ministry ni Jesus. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and kinsfolk are born to share adversity. Nagtataka kayo, nadadamay ka sa problema ng kapatid nyo, pamangkin nyo, pinsan nyo. Sabi sa Bible, kaya may kabag-anak para magtuwang-tuwang sa mga hirap. Katuwang ka sa hirap nila at katuwang mo sila sa iyong mga hirap. Sumasama lang at pumapangit kung ikaw lang lagi ang tuwang ng tuwang sa kanila tapos ikaw mag-isang nagdadala. Lagi naman ganun Pag na-abuse yung utos ng Diyos, in-apply mo sa advantage mo lang, hindi mo ina-apply sa advantage ng iba, kaya nagkakaroon na imbalance. Pero sabi kaya nga ganyan. Anong definition ng friend? Loves at all times. Hindi sinasabing kinukonsinti ka sa lahat ng mali mo, pero kahit mali ka, minamahal ka pa rin. Tulad ng pagmamahal ng Diyos. Lalo asawa, may asawa ka, you love at all time because you should be your spouse's best friend. Hindi lamang pag good times, pati bad times. Hindi lang pag tama siya, pati pag mali siya. Sabi niya, yan ang sagot ng Diyos sa kalungkutan. Na meron kang laging kahati, tama ka man o mali. Pag dinibdib natin, kaya may mga friends and friendships, para may kahati ka sa iyong kalungkutan, yan ang tugon ng Diyos, yan ang gamot, reseta ng Diyos sa kalungkutan. Dapat meron kang kahati. Hindi reseta ng Diyos na ma-exempt ka sa kalungkutan, kasi siya nga rin nalulungkot. Hindi reseta ng Diyos na hindi magkaroon ng kalungkutan sa buhay, dahil talaga magkakaroon. Ang reseta niya, dapat pag dinapuan ka ng lungkot, may ka-share ka. Having someone to share your loneliness can be one of your greatest insurance policies. Yun ang gamot na inihatol ng Diyos dyan. Hindi ka i-exempt, hindi ka itakas. Bigyan ka ng karamay. Have friends, therefore, to share your loneliness with. Have friendships where loneliness can be shared. Because friends multiply our joy and divide our sorrow. Yun ang ministry ng friends. And friendship can be shared among cousins, brothers and sisters, parents and children, between husband and wife. Maraming mukha ang friendship. At lahat ng yun, pwedeng tawagin na friendship. Job 6:14, those who withhold kindness from a friend forsake the fear of the Almighty. Sabi, ang nagkakait ng kagandahang loob sa isang nagdurusang kaibigan ay tumatalikod sa Diyos. So yung pag-refuse mo sa iyong kaibigan na magbigay ka ng kabutihan, kagandahang loob, na maibigay mo ang kanyang kailangan, sabi, parang pagtalikod yan sa Diyos. Kasi yan ang ministry ng Diyos, to share in the sufferings and to provide for the needs of people. Kung gusto natin na meron tayong friends and friendships, be a friend yourself. Kailangan ikaw mismo nakikipagkaibigan. One of the greatest friendships of humanity is celebrated in the life of Jonathan and David. 1 Samuel 18:1. When David had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was bound to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. So nakita po ninyo, sabi ganon, no? Nang matapos magsalita itong si David, itong espiritu, kaluluwa ng anak ni Haring Saul, si Jonathan, nakiisa ang kanyang espiritu sa espiritu ni David. At minahal ni Jonathan si David tulad ng sarili niya. A great friendship that blossomed in their life and weathered all kinds of trials. At nung namatay itong si Jonathan sa giyera at mabalitaan ni David, siya ay nanaghoy.
At sinabi niya, "Your love for me, Jonathan, was greater than the love of all women." Samantalang siya ay napakaraming naging mga kabiyak sa buhay. Pero sabi niya, wala ni isa sa kanila na umibig sa akin nang higit sa pag-ibig mo. A great friendship. What else do we do in facing loneliness? Conquer it with contrast. Conquer it with happiness. Isang pangontra sa lungkot, edi saya. Meaning, be happy whenever, wherever you can. Ecclesiastes 11:8. Even those who live many years should rejoice in them all. Yet, let them remember that the days of darkness will be many. So sabi, maraming magiging araw ng lungkot. So tuwing kaya mong sumaya, magsaya ka. Pag dumating yung araw ng lungkot, hindi mo maiwasan, hindi malungkot ka. Pero kung hindi naman araw ng lungkot, huwag ka na magpalungkot sa sarili mo. Huwag kang umimbento, lumikha ng sarili mo mga kalungkutan. Ecclesiastes 3:12-13. I know that there is nothing better for them than to be happy and enjoy themselves as long as they live. Moreover, it is God's gift that all should eat and drink and take pleasure in all their toil. Sabi ni Solomon, maraming araw ng lungkot, hindi mo pwedeng takasan, darating. So sa araw na hindi lungkot ang naka-assign sa'yo, magpakasaya ka. Umimbento ka ng saya para sapat na yon, para kung dumating ang lungkot, may baon ka. Nag-withdraw ang lungkot, ang dami mong deposit na saya, ang balance mo pa rin positive. Sasabi, kung tuwing kaya mo, magsaya ka. What else do you do with loneliness? Water it down with productive activity. Huwag mo siyang masyadong konsentratan. Gumawa ka ng mga bagay na mabunga, maganda, kanais-nais, at na hindi mo laging maisip yung lungkot mo. Andyan, pero huwag mo entertainin masyado dahil magtatagal. Bisita man, at napakaganda na yung pakitungo, ay ayaw nang umalis. So magpakita ka naman ng konting panlalamig para bitawan ka niya. Philippians 2:21-24. For to me, living is Christ and dying is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. And I do not know which I prefer. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary for you. Sabi nitong si Pablo, nagdadalawang loob ako kung mababutihin kong mamatay o mabuhay. Ang totoo niyan, mas gusto ko mamatay na, sabi niya. Kasi ibig sabihin, makakasama ko na si Kristo. Pero lugi kayo, hindi niyo na ako makakasama. Ako yung teacher niyo. So kaya gusto ko rin namang mabuhay pa para sa kapakanan niyo. Nalilito ako. Pero ang sinasabi ni Pablo, pinupuno ko na lang ang buhay ko ng magagandang gawa. So pag nalulungkot kayo, punuin niyo ang buhay niyo ng magandang gawa. Gawa para sa kapwa o gawa para sa sarili. Do yourself a good project. Leave your room. Get out of the house. Do something. Be happy. Plant a tree. Mag-exercise ka. Mag-gym ka. Cook for the needy. Whatever. But do something. Huwag mong alaalagaan yung kalungkutan mo. Dahil yung kalungkutan na niyayakap, nakikipagyakapan. At lilingkising ka niya kung pwede ka lang niyang sakalin. How do you face loneliness? Let it pass. Lilipas din yan. Di pwedeng hindi. Ang mabuti lang, pagkalipas doon, buhay ka pa. Yun. Hindi ka pa naglaslas ng pulso, tapos magpapa-opera ka rin lang naman. Diba? Hindi ka nagbigti pagkatapos nung nangingisay-ngisay ka na, tulong! Diba? Yung sa kalungkutan mo, hindi mo na pinalala yung pwede maging damage. Walang permanente. Lahat lumilipas, kahit lungkot. So, lilipas din yun. Bagyo. Pag bumabagyo na, minsan natatakot ka na, gigiba na ba yung bahay namin, ayaw mo lumabas. Pero alam mo na, 2-3 araw, mawawala din yan eh. Hindi naman pwedeng nandyan lagi yan. Mas matindi ang lungkot, mas mabilis umalis. Parang ulan. Pag ibinuhos ng lahat, nauubos. Pero pag tikatik, unti-unti ang patak, maghapon umuulan. So, kung sobrang tindi ng lungkot mo, pasalamat ka na rin dahil mauubos na siya agad. Lilipas, ang mahalaga, survive it. Matthew 6:34, sabi ni Jesus, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Today's trouble is enough for today. So itong lungkot mo ngayon, hayaan mo lang siya. Bukas, may ibang araw naman. May iba ang timpla, may iba ang configuration. When you're lonely, avoid collateral damage. Huwag niyo nang palalain. Do not make great decisions when lonely. Baka pagsisihan mo.
Kasi iba naman ang timpla ng isip mo pag malungkot ka. Huwag kang gagawa ng pasya. Huwag kang magsasay ng kontrata. Huwag kang magpapasyang umiwas, lumayo sa isang mahal sa buhay, sirain ang kasunduan, magsoli ng singsing pag malungkot ka. Pag saya mo uli, baka akin na uling singsing. Kaya naman. Diba? Basta nalulungkot ka lang, huwag kang gagawa ng malaking desisyon. And do not fill emptiness with toxic elements. Hindi ko mo nalulungkot ka, maglalasing ka na, magdadrugs ka na, sasama ka na sa mga walang kwentang tao, ihahampas mo na ang sarili mo sa apat na sulok ng Metro Manila. No. Dahil lilipas din yan, ang tiyakin mo lang, paglipas niyan, buo ka pa para magkaroon ka rin ng bagong pasimula. How do you face loneliness? Strive to be happy. Find balance whenever you can. Do not invent and do not create sadness. Do what you can and be happy. Isipin natin mga kapatid, kung may ipinayo ang Biblia, isa sa mga pinakamagagandang antidote panlaban sa lungkot, dapat meron kang kaibigan. Kung kaibigan mo man yun ay kamag-anak mo, di kamag-anak mo, pero may kapalagayan kang loob. Sabi sa Ecclesiastes 4:9-12, napakahalaga ng payo na ito ni Solomon, 2 are better than 1 because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls, and no one is to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can they keep warm alone? Though they may be overpowered, two can defend themselves. A cord of many strands is not quickly broken. So have friends, no matter what your age is. Keep making friends and be a friend yourself. Of course, needless to say, let's be friends with God. God is our best friend. But then again, God resides in every human being, and we can have the fellowship of God by having the fellowship of our fellow men and fellow women. So, arm yourself with this. Do not let sadness or loneliness overpower you. Let it pass. Strive to be happy whenever you can. Travel on as best as you can. Take life as you find it. God is with us all the time. Dear God, salamat po sapagkat kayo Diyos na concerned sa amin. Turuan niyo kami, Lord, na maging masaya, masayahin, makapagpasaya. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at ang aking hamon, isipin kung may mga taong pwede naman nating pasayahin tapos hindi natin pinapasaya. It's like pagtalikod sa Diyos. Do what you can, magpasaya. Sa pagpapasaya, sumasaya din tayo. At isipin na lang natin na kung tayo man dinadalaw ng mga kalungkutan sa buhay, ang Diyos man dinadalaw niyan, hindi tayo nag-iisa. Think of how you can make people happier and how you can be a channel of God's ministry of happiness. Let's be alone with God for a while.